Marso, sakto isang linggo bago ang State of the Nation Address o yung sora ng Pangulo, uusisain natin ang ilang isyong posibleng gustong maringgan ng mga update at solusyon po mula sa gobyerno. Unahin natin ang isa sa mga pinalakpakang inungkat ng Pangulo sa kanyang sona noong 2025 pero buong taong inaabangan kung may mapapanagot. Ang tugon sa flood control scam, ang part 1 ng ating pre-SONA special series at tinutukan ni Jonathan Andal. Sa 2025 State of the Nation Address, nagsimula ang lahat. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Inungkat ang mga palpak at gawa-gawang proyekto. I'm getting very angry. Economic sabotage. They will not be spared. Naggalit ang taong bayan. Siya po ang kumakausap sa lahat ng politiko na involved dito. Kaliwat kanan ang mga investigasyon. So, safe ka. Safe ka na. Sigurado po. May mga inaresto. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. May nagbalik ng ninakaw na pera. At trahedyang hindi inaasahan. Pero makalipas ang isang taon, may nasingil na ba? Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Andito po ako sa Barangay Frances sa Kalumpit, Bulacan. Ito po yung flood control project na in-inspection last year ni Pangulong Bongbong Marcos. Hinawakan niya pa ito. Nakapa niya na nadudurog sa kamay niya yung semento. Yung simento rito, natutulog sa kamay. Pinuna rin ng presidente noon itong tinatawag niyang isla sa gitna ng ilog. After a year, meron pa rin pong isla. Pero may dredging activity na sa ilog at ginigiba na po yung lumang dike at tinatayuan na ng bago. Makalipas sa isang taon, binabaha pa rin kayo? Opo, hanggang ngayon po, yung high tide, wala pong pinagbago. Ang pansamantala muna nilang solusyon sa baha, taasan ang kalsada. Yung ilang mga bahay dito, tulad po nito, tinataas na rin yung tapat ng kanilang mga bahay, tinatambakan na po ng mga lupa para daw pumantay doon sa gagawing kalsada. Ano ang gusto nyong marinig sa susunod na sona ni Pangulo? Sana po matupad yung ano po dito na hindi na kami binabaha. Ikulong yung dapat na may kasalanan. Matapos ang SONA 2025, binuksan ang sumbong sa Pangulo website, listahan ng mga flood control projects para masuri mismo ng publiko. Pero mali-mali naman pala ang ilang coordinates na binigay ng DPWH sa Malacanang. Nag-resign si dating DPWH Secretary Manny Bonoan, ipinalit sa Secretary Vince Dizon. Setyembre, binuo ang ICI o Independent Commission for Infrastructure. Pero matapos ang kalahating taong pag-iimbestiga, binuwag ang komisyon dahil tapos na ang trabaho at nakapagrekomenda na ng mga reklamo. We have done our part and I think the Ombudsman can do things even better than us. Pero ang Dean ng Ateneo School of Government nakulangan sa ginawa ng ICI. Hindi nila inilabas yung report, no? So ibinigay lamang sa ombudsman yung report. Pero pagkatapos noon, parang nag-fizzle out, wala kayong report. Ano ngayon yung nangyari, no? Ano ngayon yung recommendation na ginawa nyo? Bakit parang sikreto? Nang italagang bagong ombudsman si Jesus Crispin Rimulya, may mga kinasuhan. Sa 44 na ipinaaresto, 30 ang nahuli o di kaya'y sumuko na. Kabilang si dating Senador Bong Revilla at Senador Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at 30 mga empleyado ng DPWH at kontratista kabilang ang mag-asawang Diskaya. Parang kami po ang nanakawan. 4 sa mga nasangkot ang ginawang state witness ng gobyerno. 9 naman ang at-large o pinaghahanap pa, kabilang si dating Congressman Zaldico, na inanunsyo ng Pangulo na naaresto sa Czech Republic pero wala na roon ng puntahan ng Justice Secretary at nakapag-apply na ng asylum sa France. Nasa fact-finding naman ng Ombudsman sina Senators Chiza Escudero at Joel Villanueva, pati isang COA Commissioner at ang 3 kongresistang kontraktor.
Papunta naman sa preliminary investigation ang 2 pang kongresista. Sa mga punang mga kalaban lang ng administrasyon ng nakasuhan, Siguro may mga tao lang na naiinip dahil siguro meron silang mga tao pang gustong makitang makulong. Pero maingat dapat ang paggawa ng kaso. Kaya nga may tatawag tayong due process. Kung iisipin nga natin ang unang nakulong ay kaibigan niya, kaalyado niya, si Senator Bong Revilla. Malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila at paano ang pag-akusa ni Ko sa isang video kina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na umano'y pasimuno ng katiwalian. ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez, mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense. Kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. How can I be the mastermind? The budget does not begin in the House. It begins in the executive. I will not be the fall guy for other people's corruption. Pero aminado ang ombudsman sa bagal ng usad ng kanilang investigasyon kay Romualdez. We're very close to filing the plunder charges. Mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Sa tala ng GMA News Research, umabot lang sa mahigit 726 million pesos ang naibalik na halaga ng pera o ari-arian sa gobyerno. Halos 25 billion pesos naman ang halaga ng frozen assets as of January 2026. Mabagal po ba ang hustisya sa flood control scandal? Ano po mabibigay niyong marka sa pagtugon ng gobyerno sa flood control issue? 6.5 dahil may mga progreso naman, no? May mga nangyari naman, may mga nakasuhan, pero parang mabagal pa rin yung progreso. Meron pang mga ibang mga pangalan na hanggang ngayon hindi pa rin nagpo-progreso yung kaso sa kanila. Kahit nasabihin mo sa akin, bilisan mo yan. Pag hindi kompleto yan, hindi ko ha-file yan. Hindi pwedeng pa-file mo, weaponize mo. Dapat dyan, pag final mo, kaya mo nang panindigan. Malungkot sabihin, pero ano yan maliit pa lang ang nailalagay natin sa hustisya. Wala pang 1 taon, ilan na yung napakulong? Ilan na yung may warrant of arrest? Magkano na ang sole na pera na ibalik? Almost 1 billion na. Kung ikukumpara natin sa nakaraan na administrasyon, walang ganitong klaseng pag-iimbestiga. Walang nakulong tungkol sa ghost projects. Pero makalipas ang 1 taon, may nahiya na nga ba? Napilitang mahiya kasi na-detain na sila. Pero yung iba ay hindi pa rin nahihiyain. Pero yung mga yung mga nakakalusot pa, no, dahil hindi pa maayos yung sistema natin. Marahil hindi na lang hiya ang kailangan ng galit ng taong bayan, kundi hustisya at pananagutan. Ako po si Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.